live. Okay, so yan. So, start na natin siya. No? So, yung gagawin po natin ngayon is brochure. So, kung mapapansin po natin, dun po kasi sa task, pang task 3 siya. So, bakit ginawa ko yung task 3 imbis sa task 2? Kasi po, isang part po sa brochure pwede na maging product packaging. So, mamaya pag nakita po ninyo yon, ibig sabihin, once na natapos mo yung brochure, tapos ka na din sa product packaging. Kasi meron na doon part sa brochure na yung pwede na yun yung design mo. I-resize mo na lang. Okay? So, yan po. No? So, gagawin natin is brochure. So, makikita natin si Bright Bubbles. So, kung ano po yung ginamit natin na logo, ginawa nating logo ng task 1, yun din po yung gagawin natin or gagamitin na logo sa task natin. So, 3, 2, 4, 5, saka 6 po. No? Actually, hanggang 5 lang pala yun. 5 tasks lang po yung gagawin natin. Andun lagi si logo. So, mahalaga siya. Okay? So, aking pong propose na brochure is ito. Pinakamadali, pinakasimple, pero brochure mo. So, ang gagawin niya lang po kasi brochure is the front design ng brochure. Ito yun. Pinold niyo po yan ng tatlo. Ito lang yung pinakaharap. Ito yung brochure, yun yung unang makikita. Okay? So, yan po yung gagawin na design sa national assessment and sa institutional. So, ito po yung propose, pero kung meron kang gustong gawing brochure na design, nasa sa iyo. Pero ito po yung pinakamadali at pinakamaayos na brochure style. Kaya ito na po yung pinagagawa ko. Okay? So, yan nagagayahin nyo, yung kulay lang babaguhin po. Saka yung mga i-design. No? So, makikita nyo po dyan, may picture, may pangalan po ng kumpanya. Then, nandito po yung logo. Pwede lang yung logo dito. Kung gusto mo. Pero pwede rin doon na lang. Okay? Then, picture lang din yung website ng company. Then, yung may click all about the kumpanya. Then, yung contact information. So, ganyan na kasimple, tapos na brochure mo. So, ganyan na kasimple, pwede po yan sa national assessment. Sobrang madali lang po yan, mamaya papakita natin. Okay, so yan po inspiration natin, brochure natin. So, ang isa pang next na kailangan mo pong i-open kay brochure is mag-excel po. Kasi may computation po yung sizes niya. Okay? So, kailangan po natin maituro sa inyo paano po mag-compute ng size. Kasi doon sa national assessment namin, A4 po yung size. Eh, what if nag-short na? What if nag-long? Paano mo ngayon siya hatiin sa tatlo na equal? So, po kasi pag pinirint nyo po yan, baka patiklop po ni assessor. So, kailangan pag tiniklop, sakto, pantay, maayos. Brochure na brochure po itsura. Okay? So, kailangan po ng computation. Dito po sa institutional natin, gagamitin po natin is A4. Kasi yun po yung national namin. Okay? Ang hindi ko lang alam, sa pagkakayo na, ano po yung gagamitin na papel. So, kailangan nyo lang po matutunan yung paggamit. Okay? So, yan. So, alam nyo na po sigurong gumamit ng Excel. Ano? Okay? So, yan. So, maglalagay lang tayo dyan ng width muna natin. Yan. Then, dito sa baba is height. Kaya natin, naglagay po ako ng konting allowance. So, i-zoom natin ng konti. At i-zoom. Kita. Okay, so yan. So, okay, so open na po natin si Photoshop, no? So, hindi ko pa pala nabuksan si Photoshop. So, kahit alin naman po dito, 64 or yung ano, okay lang. Kahit alin po yung buksan nyo. Okay. So, open lang natin, hindi ko pa pala nabuksan. Saan po pala yung mga kulay din, dito kayo kukuha lang lagi, ano? Kung ano lang po provided, dito lang na yan, dito lang maglalaro. Yung mga kulay. Then yung mga resources po is provided na po sa inyo yung mga picture na gagamitin. Okay? So, ayan, mamaya ano niya po yan. So, magdi-design na po kasi talaga tayo. Pwede lang natin magbukas. Kaya lalagay natin yung size. Yan. Pwede natin pero pwede ilalagay yung size nga pala dyan. Sa Excel, nakikita naman na pala. So, dito po kasi meron tayo dito A4. No? So, ang size po ng A4 dito, page layout, size. So, in inches, A4, ayun po, 8.27, then 11.69. So, yung pong brochure is landscape. So, syempre, yung width niya yung pinakamahaba. So, 11.69. 11.69 inches po yan. Then, yung kanyang height will be 8.27. 8.27. Okay, so yan po yan in inches. Okay.
Kaya so dito. Kaya so mag-open na po tayo. File new. Gawa na tayo ng ating canvas. File your control N. So pwede international paper ulit, A4. Pero ang gusto niya, type nyo na lang din po para sure. So yung width is 11.69. Then 8.27 yung height. Okay? Ayan, then ang ating pong resolution ay 300 pixel per inch. So yun. Then yung iba po, kaya wala kayong PNG, is naka-CYMK po kayo dito sa color mode. So kailangan po RGB. Kasi iba po nagsesave bakit wala itong PNG. So kailangan po naka-color na kayo para may PNG na pagsisave. Kaya yun po yung problema nyo nakaraan. So, kailangan nyo po itong baguhin yung color mode, RGB, no? Hindi nyo pagka in-okay nyo na po, pagka nailagay nyo na yung size, i-okay nyo na po agad. Check nyo din po yung color mode. Dahil yung sa tapat po yan, 8-bit dapat. Okay? So, yan po yung dapat pong setup na dapat yung tandaan. So, i-okay nyo na po siya. Yan. Then, yung iba po, hindi pa rin po alam mag-tab mode. So, click and drag lang po dito, no? Para po mag-tab mode. Okay, so yan po siya, no? Then, kung gusto mo siya mag-fit, pwede mo naman i-click yung magnifying glass. Then, meron ditong fit screen. Ayan. Okay? So, yun. So, para mag-fit ng screen. Ngayon po, hahatiin mo na po siya sa tatlo. Pero bago po yun is, kailangan pong ma-realize na sa lahat ng printer, hindi lahat po kasi is borderless. Sa iba pong printer kasi meron pong reference sa gilid na 0.25. Kaya may gap po yun na hindi niya kayang printan. So may kulay puti talaga. So ganun po yun na. So ang technique po doon is ilagay mo na po yung 0.25 para po yun yung ilalagay mo na una. Okay? So mula dito po sa C, dyan magsisimula yung paglalagay mo sa guideline. So ito yung una, 0.25. So sa width po muna tayo. Kapag po width, ang linya po ng guideline natin ay vertical. Ayun, gano'n. Okay? So yan. So, ibig sabihin, pagka maglalagay ka po ng guidelines, i-click mo po yung view, hanapin mo po yung new guide, nasa pinakababa po yun. I-click mo po yung new guide, then itatype mo yung 0.25. So, isumin natin ng konti. Magnifying tayo, no? So, zoom natin para makita. Ayan. So, yan. Nalagay mo po ay 0.25. High-end. Okay? So, i-okay mo po siya. So, yan po, makikita natin siya ay meron na pong guidelines dun sa pinakadulo. So, yan po, dun po siya nag-start. Okay? 0.25. So, ngayon po, ang gagawin mo ngayon dito is kailangan mo na siyang hatiin ng tatlo. So, once na nalagay mo 0.25, hatiin mo na sa tatlo yung 11.69. So, paano mo gagawin? Excel. Then, i-click mo yung 11.69, mag-slash ka ng 3. I-enter mo. So, ayan na po yung computation ng hinati sa tatlo na 11.69. Okay? So, yung next pong gagawin dyan is, equal sign mo dito sa tabi po ng 25. I-click mo po yung 0.25, tapos mag-add sign ka, i-click mo po yung hinati sa tatlo. Then, i-enter mo. So, yan po ilalagay mo, 4.14. Pwede mo na po siya i-round off. Pero kung gusto mo, ayaw mo ganyan, hindi i-copy-paste mo yan para hindi ka na mag-round off. Pumunta ka ngayon dito kay Photoshop, View, New Guide, then saka mo i-paste, lagay mo lang ng IN sa dulo. Space, IN. Then saka mo po yung okay. So, ayan na po yung unang hati. Okay? So, yung next natin, yung pangalawang hati, isang gagawin mo na dyan, equal sign. I-click mo ulit yung resulting value kanina, plus sign, i-add mo po yung pinaghati kanina. Okay, tatlo. Then, i-enter mo. So, yun siya. So, i-copy-paste mo na to ulit. Then, balik ka ulit kay Photoshop. View, New Guide. Then, i-paste mo. Then, IN, enter. May space as IN. So, sabihin, nakahati mo na sa pinakadulo. So, para magawa mo naman po yun, gagawin mo lang po dito, sa baba ng ano na yan, is mag-equal sign ka.
Ayun. Then, i-click mo yung 11.69, ma-minus mo yung 0.25. So, ayan po ilalagay mo sa pinakadulo. Okay, so, view, new guide, paste mo yon IN, then, okay. So, meron ka ng 0.25 sa pinakadulo. So, nakati mo na po siya sa tatlo and equally divided na po siya. Okay? So, ayan. So, ito mo, hindi mo kailangan ng calculator po. Kailangan mo lang ng Excel. So, ibababa ko lang po ng konti ito. No? So, nakain ko kasi yung 11. So, yan po siya. No? Sample computation sa A4. Dito naman po kasi sa height, dalawang hati lang naman po siya. Yun lang yan, yung 0.25 lang. So, ang gagawin mo lang naman dyan is, maglalagay ka ng 0.25 dito. Yan. Then, equals, ima-minus mo yung 8.27 minus mo sa 0.25. So, yun po yun. So, yan yung dalawang ilalagay mo. So, yung una, 0.25. So, view, new guide, horizontal ka naman ngayon. Then, dito sa baba is 0.25 IN. I-okay mo. Yan. Then, dun sa baba, is i-copy mo tong 0.02. So, view, new guide, horizontal, paste mo doon, IN, then, okay. So, ayan po yung pinaka-template ng pagdi-designin mo. So, nakapag-design ka na po ng ganitong design. Okay. Kaya, so, mag-design na po tayo dito. So, unahin po muna natin kunin yung logo. So, ilalagay ko pa rin yung logo sa pinaka-una. Okay? So, recommended ko po, ilagay nyo pa rin yung logo sa pinaka-una design nyo. So, ito po kasi, pinakaharap yung nasa dulong-dulo na right side na design. Eh, so yung pinakaharap, so yung una mo hindi design. Ito. Pinakauna ko, ito yung may malaking picture, ano? Okay? Dito po kasi sa malaking picture na yan, ilalagay natin dyan ay tinatawag po natin na product label. So, gagawa muna tayo ng product label. So, ano ba yung product label na tinatawag? So, dito po is yung maghahanap ka po dito sa ating mga resources. So, meron po dyan mga battle, which is ito, no? So, mas palakihin pa natin yung viewing niya. Extra large, ayan. So, ito may battle dyan. Ito rin may battle na puti na yan. Then, meron din ito yung may green. Okay? So, nasa inyo kung ano gusto nyo gamitin na battle. Kayo yung mamimili. Ang gagamitin ko po, yung may green, tapos merong product label na nasa gitna. Yung may orange, ay may, lemon pala, na design. Ano. So, yan yung gagamitin ko. Ano? So, dito po sa Photoshop is i-open natin, file open, or control O. Then, hahanapin po natin yung resources. Okay? Mostly, ilalagay ko po yung resources dito sa local DC, users, public, then meron tayo dapat resources dyan. So, hindi ko pa pala na ikakopy. So, sa IT05. So, ikakopy ko lang po muna, no? Yung resources na to. Okay, so, ayan. Copy ko lang po yung buong ano na to. So, dun ko lang po siya ilalagay, no? Ulit, delete natin sa local DC, users, public. Then, dito ko siya ilalagay, no? So, ayan po yung mga ating resources. Ayan. So, ganyan lang din siya hanapin ulit. Local DC. May control O kayo. Users, public. Then, yan. Visual Graphics Entity. Okay, so, training package po yung nakalagay. So, ito yung ating kulay green na yan. So, i-open mo lang. So, dyan ka na magdi-design ng product. Packaging natin, ano. So, ano natin, tab mode natin. Ayan. So, hindi yan lang po nakikita. Kilid niya, no? So, erase lang po natin lahat, no? So, pwede mong gumamit ng magic eraser, pero maganda, quick selection tool ka kasi select mo lang yung. Okay, so, quick selection tool. So, ayan, so, click mo lang din, click para po ma-select siya. So, select mo po lahat, no, nung nasa loob ng battle din. Lahat ma-select mo sana. Okay, so, once na-select mo lahat, Control J to duplicate the selection, then tanggalin mo yung mata ng background. So, yan na po yung pinaka-product label mo na gagawin. Ano? So, ayan. Pwede mo siya i-gitna or gusto mo. Ganyan na lang.
Okay? So, gagawin natin is gagawa po tayo ng product label. Nakikita nyo may design na, doon tayo mag-design lang. Okay? Kasi babaguhin natin yung kulay ng button. Okay? So, kasi pag nakita nyo po dito sa product, sa ating mga resources, kayo po mamimili ng scent. So, alam nyo naman siguro yung scent, yung amoy ng dishwashing liquid ninyo. So, marami dyan. Meron dyan berries kung gusto nyo. Ay kauna-unahang dishwashing liquid na may flavor na berries. May amoy na berries. Eucalyptus. O kaya, ganyan, eucalyptus. Alam nyo naman yan. So, ang gagamitin ko po dyan is lavender. Ano? So, itong dalawang picture na to yung gagamitin ko po dyan. Yung lavender. So, yan po yung gagamitin natin na amoy na dishwashing liquid natin. Okay. Okay? So, yan. So, una natin gagawin po dyan is i-select natin ito, yung nasa gitna. So, isuzoom in ko lang gamit po yung magnifying glass. Okay? So, yan is magnifying glass, pero zoom tool po yung tawag dyan, ano? So, ayan, ano? So, quick selection tool, isi-select ko po yung lahat ng dilaw na nakikita po ninyo na yan. Quick selection tool, para ma-select lang natin lahat. No? So, click-click lang naman yung quick selection tool. Tapos yung laki po ng brush, medyo lalakihan nyo, lilitan nyo. Gamit lang po yung open and close braces natin. Sa keyboard na, may shortcut key niya. No? Kaya pinipindot ko, pinalalakit, pinalibig. Okay, so mas may selection ka na po dyan sa label na yan. Control J mo po para po ma-duplicate may selection. Yan. Okay? So yan. So next po natin is isuzoom out po natin. Okay, so yung negative sign, control, negative sign lang naman po yun sa keyboard para mag-zoom out. So yan. Okay, so next natin is nag-design po natin yung loob. So open na natin yung dalawang photo na gusto natin gamitin. So ito isa. Then open natin yung isa. Okay. Okay, so dalawa na po yan. No? So unahin ko po muna is etong yan, nasa likod na to. Yan. So gagamit po ako ng magic eraser kasi kulay puti po yung background niya. Hindi po siya transparent. So nakikita yan sa eraser, right click mo lang. Then meron doon na nakalagay na magic eraser. Select mo, then click mo po doon sa kulay puti na background. So, wala na po yung kulay puti. Meron po mga konti yan, pag sinum in mo dito, ayan, pwedeng i-erase mo po yung mga puting na iwan po na yun. Okay, so, hindi na po yun nasakop kasi ng magic eraser kanina. Okay, pero minimal naman po yun, pero kung perfectionist ka sa designing, pwede mo pong hanapin yung mga yun. Okay, so yan po yun, ano. Okay, so masaraburan mo na po yung background, gagamit ka na po ng move tool, click and drag mo po dun sa mismong dinidesign mo po, ano. So, ito pwede mo na i-close kasi nakuha mo naman na. Ayan. Okay, so ito minimize din po muna natin. Kukunin na lang natin later. So yan, so ilagay natin siya dito. Then Control T, either Shift or Shift and Alt, kasi CS6 yung gamit natin. Re-resize lang po natin siya, no? Ayan. Ilagay natin siya dito. Okay? So yan, so basta natin po sa layer, nung kung saan yung dinuplicate mo na label, nakikita nyo naman yung dalawang, ano natin na yan, ano? Yung ating projector. Teka lang. So, pwede natin kung makikot. So, yan. So, next po natin gagawin dyan is i-click yung mask po natin doon sa layer 2, no? So, right-click, create clipping mask. Doon po sa, ano yung right-click to? Yung layer po ng lavender na picture. Para po, pumasok siya doon sa label po natin, ano? So, ni-right-click, create clipping mask lang po yun. So, ito, release na kasi. So, yan, marirelease siya. Pero pagka ni-right-click mo ulit, create clipping mask, siya ipapasok lang po doon. Okay? So, next natin kukunin is yung kanina. Ito. So, ang isi-select ko lang po dyan is itong puti na may plato, then yung nasa baba po na ito. Ayan. So, yan lang po isi-select natin. Kailangan lang natin makuha yan. So, hindi ko isasama yung nasa pinaka-upper, ano?
Okay, so yan lang po yung na-select ko gamit po yung quick selection tool. So, quick selection tool lang po yung gamit ko dyan. Then move tool po natin, click and drag natin doon. Okay, so close ko na to, di ko na gagamitin. So yan siya. So Control T, Shift and out o kaya Shift lang. So Shift lang ginamit ko. Okay, distort. So na-release ko kagad yung Shift. Mouse 1 kasi muna. Ayan. So, dali natin doon. Okay, so Shift and Alt na may gagamitin ko ngayon. Ayan. Okay, so i-move natin siya dito. So ngayon, ito sa right click ko, create clipping mask. Ayan. Then bababa ko lang siya ng konti. I-resize ko po. Okay. So next po natin gagawin ay lalagyan natin ng background doon. So gagawin natin violet. So mag-open po tayo. Hanap po tayo ng abstract background dito. So wala po siyang violet dyan. Gagawin lang natin violet. Okay, so I think ito na lang po. Ay, hindi ayaw magbukas nun. So ang ano po doon, pwede i-edit po yan. So in-edit ko yan ito. In-edit ko sa Paint. Sinave ko ulit ng bagong file name. So yan, pag in-open ko po yan, yan. So click and drag lang natin doon. Close na natin. So makita natin siya, andun siya sa pinakaibabaw, ibaba natin. Pinakadulo, then Control T. So pwede mo po siya i-resize kahit ma-distort na. Kasi design naman na po siya. Yan. So yan. So gagawin natin siya ang kulay lavender. So, ang pe-press nyo po sa keyboard, nandun ka sa layer nung ginawa mong design na yun, o kinuha mong abstract background na yun, Control U, para po maklik mo yung colorize. Then, i-slide mo po dun sa kulay na gusto mo. So, yung saturation, kaya nyo po magtimpla, depende sa lightness sa saturation ng pula. Pag po kasi nag-add tayo ng red, tumatapang po yung kulay. Pag binabawasan mo, medyo nagla-light po siya. Yan. So, yan. Ito po para mag-light. So, medyo dark po yung lavender natin. Ano? So, guys, yan na natin ng konti. Tapat natin dito. Talaga sa mag-green. Pink na po kasi yan. So, dark natin ng konti. Ayan. Lumapit na ng konti. Okay, so yan, no? Okay, so yan. Then, okay mo na po yan pagka okay ka na sa kulay. Okay, so try natin i-zoom in. Tingnan natin kung okay po yung itsura, no? So, mapapansin po natin yung medyo pupurahin natin ng konti yun gamit po yung eraser. So, dito po sa eraser, right-click, eraser. Then, yung select mo po dito, sa pinaka-drop-down menu po na yan, is yung nasa pinaka-una yung may blur sa gilid niya. So, click mo po yun. Yan, so, sorry. Punta tayo dito sa pinakaunang layer kasi yun po yung ito. So, ayan, pupurahin na natin siya. So, ayan po siya. So, ang nagiging effect po niya pag binubura niyo po yung pinagilid is para pong mahalo na po siya sa pinaka-background. Okay, so ayan po yun. So, i-zoom out lang natin. So, okay na po yan. Ito, medyo lakihan natin ng konti. So, yung pagpapalaki po, kayo po'y bahala. Depende kung paano nyo po i-design. Kung ano siya, paano siya magandang tingnan. Okay? So, kunin natin yung logo. So, pwede natin ilagay dito yung logo. Pwede sa trick po ninyo, no? So, ayan, mag-open tayo ng kunin natin yung logo nating nagawa. So, mostly, back lang tayo dito. Andito po yung mga logo sa public. So, tingnan natin kung meron sa music. Okay, so ito po yung sinample ko sa inyong logo nun. Ayan, so nakita nyo po na sinave ng PNG na wala po siyang background transparent na. So click and drag ko na lang siya dito. So ayan, so medyo malaki. Iangat ko lang po siya, right click, release clipping mask para po mawala dun sa clipping mask. Makita nyo kasi pag naka-clipping mask, may araw dito. Okay, so i-release lang po natin siya, right click. Release clipping mask. So, ayan na siya. So, close ko na itong nakuhanan ko. Then, zoom out ko lang. Control T. So, re-resize lang po natin. Masyado kasi siyang malaki. So, Shift and Alt.
Resize natin. Shift and Alt ulit. So, i-resize nyo lang po talaga. Ilalagay nyo po siya dito. So, depende kung saan nyo gusto siya ilagay, no? Either dito, or dito po sa ibabaw nito, pag ganyan. Or pag ganun sa loob. Nasa inyo po yan kung saan nyo siya ilalagay, no? So, dito lang natin siya ilagay. Sa part po na yun. So, i-clipping master rin natin siya para sumakto dun sa loob. So, ayan na siya. Okay? So, next natin is babaguhin natin yung kulay ng green. Pero yung takip niya, kulay red pa rin. So, parang gagawin po natin dun, select lang natin yung lahat ng green. Select natin siya, no? So, nandun ako sa layer ng button. Then, after po niyan is Control U, then colorize, then saka ko po i-slide dun sa kulay. So, ayan po siya. Ayan. So, okay po siya. Ayan, Control D para mawali selection. So, ayan na po yung mawali selection. Control niyo para magbago ng kulay. Nagagawa din po yung gusto niyo baguhin kulay ng buong po ninyo. Okay, so yan siya, no? So, once na okay ka na sa design, papapile, save as na po. O, file save as po, no? So, save lang po natin siya ng PNG ulit. Nilagay natin dito is product label. Diba? So, ayan po, no? So, save na po natin siya. So, ito is pwede nyo i-close. Dahil kahit di nyo na-save kasi na-save na siya as picture. So, control O natin. So, kunin natin yung product label na yan. At saan mo sinave. So, ito po siya. So, i-click and drag mo lang siya doon. I-close mo na. Okay? So, yan yung pinaka-highlight. So, yan po yung picture na malaki dito sa brochure mo. Okay, so next natin is gagawin na natin is gagawa tayo ng background sa likod. So, kuha ka ulit dun sa mga resources. Maghanap ka ng mga abstract background. Ito po yun. Yan. Ito. Yan. So, pumili tayo. Ito, kunin natin. So, ayos siya. So, pagka ayaw po ganun, minsan ang ginagawa po natin dyan is, punta po tayo dito, hanapin mo yung picture. Ito, right-click mo. Then, open mo sa Paint. Okay, so, pagka-open po natin sa Paint, ay, ito pa pala na-click. Open natin sa Paint. Then, saan natin siya i-resave po ng other file name. So, file save as mo siya ng JPEG. So, baguhin mo lang po yung file name. For example, Blue BG. Save mo siya. Then, yun na po yung bubuksan mo kay Photoshop. Control O, then Blue. Hanapin po natin yung Blue BG natin kanina. No? Ito, Blue background. Ito. Ito yung Blue BG kanina. Ayan, mali pa lang saving. Pero ito yan, ano? Ayan. So, once na naman na po siya, click and drag mo po siya dito. And close mo na yan. Nilagay mo siya sa pinakailalim nun para nasa ibabaw po yung design. So, pwede mo siya i-control T. So, kahit ma-distort na po yan, siya ay okay lang. Kasi nga po siya ay background. So, i-ayos mo lang po yung medyo magandang tignan. So, kung wala mong pansinin po, kahit nasasakop niya kabila. Mamaya matatakpan naman yan. Okay, so yan siya. So, gagawin lang natin siya is control nyo natin siya ulit, colorize. Siyempre, kukulay po natin siya sa lavender. Pero ilalight lang natin ng konti. Paano ulit yung right click tapos? Yan. Control nyo po yan. Control U. Andun lang po tayo sa layer, tapos magko-control nyo ka po. So, yan. So, okay na yan. Then, control T natin to, lakihan natin. Resize natin siya. Siya po yung pinaka-highlight. Nandun ko naman. Yan. Okay, so ilalagay mo lang siya dito. So, hindi po siya dapat lalagpas dun sa ano kasi makakat po mamaya yun. Dapat dito lang siya. Pero kung gusto mo medyo may design na ganyan na makakat later, okay lang din. Nakasilip lang. Pwede po yung ganyang style. Depende po yan, no? So, yan siya, no? So, ganyan lang ng konti. So, pinaka-highlight po siya kasi. So, hindi ka na maglalagay ng logo kasi may logo ka na dun sa link. So, lalagay mo lang po yung pinaka-title po. Or, okay lang. Kasi mamaya makakat po yan. Parang design mo na din. So, yan po.
So, once okay ka dyan, gagawa ka po ngayon ng ribbon na lalagyan ng pangalan ng kumpanya. Paano po gawin yan is, kuha ka ng rectangle, then mag-design ka po dyan. So, kahit ano po muna yung ano. Yan, so ganyan kalaki. For example yan. Okay, zoom lang natin ng konti. Yan, so medyo nakapalo natin ng konti. Yan. Then, gagawin po dyan is Control-T, right-click mo doon sa loob. Then, gumamit ka po ng wrap. Ito po yung wrap. Warp pala, sorry. So, click mo siya. Parang tumatahol tayo. I-drag mo pong ganon. Tapos i-drag mo siyang ganon. Tapos iangat mo to. Iangat mo to. Yeah. Mababa mo to ng konti. So, i-ayos mo lang po siyang ganyan. Then, i-enter po. So, kung pwede na po yan, meron ka na pong design na para po siyang ribbon. Ganon. So, ulitin natin siya. No? So, gagawa ka lang po ng rectangle. So, gumawa ka na kahit hindi na po, kahit distorted po siya, okay lang. Yan, medyo kapala natin. Enter. Okay, so, kung okay ka na dyan, Control-T mo ulit, right-click, tapos wrap. So, pagka i-click mo na po yung gusto mong i-bend, click and drag lang po lahat yan. So, gusto mong ganyan, tapos ito, ibababa mong ganun, tapos iangat mo ito ng konti. Siyempre, dapat kasabay po yung nasa ilalim. Yan. So, ito, bababa mo ng konti. Ito, bababa mo din. So, enter mo. So, yun na po yung itsura. Pwede, Control-T mo ulit. Then, right-click, tapos wrap ulit. So, iba po lang siya ulit na ganun. Enter. Hindi po, Control-T lang po yan, tapos right-click po. I-select mo po yung wrap. Wala po. So, Control-T lang lahat po yung transform kasi. Okay, so yan siya. So, mas okay ka na dyan. So, i-move mo lang siya dito. Yan. Okay. So, ngayon, baguhin mo yung kulay. So, right-click, blending option. Yan. So, gilid mo doon. Color overlay, check mo. Click mo po yung color picker. Then, pwede mo siya ikulay dito. Yung okay mo. Tapos, lalagyan mo siya ngayon ng stroke. So, yung kulay kayo po bahala, no? So, ayan. So, konti lang stroke. Then, lalagyan ko po ng drop shadow. So, click ko lang drop shadow. Then, yung distance. So, nakita nyo, 120 po yung ano. Siya. For example, dito mo nilagay. Kabilang siya magkakasyado. Okay. So, babalik ko lang po sa 120. Then, yung size po, pwede po siyang baguhin kung gusto nyo. Size o kaya yung spread. So, makikita nyo naman po yung details na nangyayari. So, yun. So, okay mo lang siya. Okay, so yun na siya. Then, ngayon, magta-type ka na po ng pangalan nung ano. So, i-click mo muna siya dito. So, Bright Bubbles. Enter sa numlock. Then, pwede mo pong baguhin yung font family niya. So, ang gagamitin ko po yung font family na ginamit ko dito. Show Card Gothic. Ito yun. Ayan. So, Control-T ko lang. Lakayan ko ng konti. Ayan. So, ilalap ko siya gamit po itong text wrap dito. Then, yung style na pipiliin ko is plug. Ayan. So, yung bending po niya, pwede kasing mabago. No? So, pag ginanon mo siya, ayan. Ayan. So, yung okay mo lang po. Then, Control-T. Remove mo lang siya dito ganon. Pwede mo i-distort siya para medyo lumaki po. No? Pwedeng ganyan mo siya. Opo, pwede na po i-distort yung letter. Wala naman. So, pwede mo i-ayos ulit yung plug na wrap. Yeah, depende po yan para may ano mo naman ng konti. Ano. Para i-apoforma mo po dun sa ginawa mo na ano. Medyo lalapit naman po siya. Hindi naman kuwang-kuwa pero malapit. Okay? So, yung kulay po niya is gagamitin po natin yung kulay dun sa logo syempre. So, i-color overlay ko po siya. Siguro yun. Baguhin natin yung kulay. Yan. Then, pwede mo siyang lagyan ng stroke kung gusto mo. Click mo lang yung pangalan ng stroke. Then,
Ayan. Okay? So, yan. Lagyan natin word na dito. So, gagawa lang po ako ng rectangle ulit sa ilalim po nito. Rectangle na to. No? So, drawing lang tayo ng rectangle dito sa labas. Ayan. Yan, gagamitin ko yung move tool. Imamove ko lang siya doon. Ibababa ko po siya sa layer nitong rectangle 1 na yan. Ayan. Then, Control T. Ayan. So, hanggang dyan lang. So, hindi dapat kikita dun sa ano. Ayan. So, dito po is, gagawin ko na po dito is kakulay din yung nasa ibabaw. So, pwede ko na kunin yung style nito. I-paste ko doon. Pero right-click ko lang siya. Copy layer style. Para makuha ko yung style na ginawa ko. Right-click ko doon sa rectangle to paste layer style. So, yan. Magkamukha na po sila ng design. Okay. So, yan. So, pwede na akong maglagay doon ng text. So, dito lang. Nalagay ko dito. Text. Dish washing liquid. So, babaguhin ko po yung style ng text niya. Siguro kahit Arial na lang. Arial. Rounded, empty, bold. Then, kakaps lock ko po siya lahat. Pwede type ko na lang ng caps lock. Pero pwede na naman po yung ginamit ko, no? So, i-click ko siya. Lalagay ko siya dito. Lilitan ko lang siya. Kahit ma-distort po yung text, okay lang. Move natin siya dito. Ayan. Pwede natin siyang gawing puti kung gusto mo or ayan. Pwede po yung ganyan. Okay. Para medyo makita po siya pero maliit. Okay. So, yan na siya. Okay. So, sumot lang natin yung control po minus sign. Ano? Ayan siya. Okay. So, tapos na po tayo sa sa front design. So, yan po yung sinasabi ko yung product packaging na design. Okay, so mamaya ilalagay na lang sa next next lecture natin, kukunin ko na lang yan. Papakat ko yun sa size. Okay? So yun siya. So next natin yung pangalawa ay nasa gitna. So ito po yung ginagaya natin. Kulay. So madali lang siya, no? So rectangle. So punta ka sa pinakaibabaw ng lahat ng layer. So mag-rectangle ka po doon. So drawing mo lang po yung rectangle kahit ma-distort siya, no? So, ayan siya. So, natakpan na po yung nandun. Takpan po na yan, alam? So, ayan. Rectangle lang po yun. Nag-drawing lang ako dito. Okay. So, next is babaguhin ko lang po yung kulay niya. Right-click. Blending option. Color overlay lang po. Tapos, i-click ko dun sa color picker, then i-click ko po dun sa kulay ng ano ko. Kulay po ng ano ko, ng mismong pattern. So, yan, okay ko lang. Ayan. So, next natin is open ko yung logo. Nasa pinakaibabaw kasi yung logo. So, ito yung logo niya, no? Then, i-move ko lang siya ulit dito. Click and drag, gamit yung move tool. Close na itong logo. Control T, Shift and Alt or Shift. Then, resize po siya sa design ng laki. Lagay mo siya dito. Yan, sa gitna. So, resize pa ulit ng konti. Shift and Alt. Yan, so lagay mo po siya. So, ikaw na po bahalang mag-gitna, no? Pero ang gusto mo kunin mo yung center line, okay lang din naman. Pero, tansyahin mo na lang para di ka na mahirap. Yan. Then, next is gagawa ka po ng rounded rectangle dito. Rounded rectangle tool. Radius is 100. So, ito-drawing mo lang po siya kahit ma-distort. Ayan. Okay? So, yan. So, yan. So, next po natin gagawin po dyan is, pwede po siyang kulayan ng white kung gusto mo or wala. Pero, yan. Lagyan muna natin ng white. Kulay. Then, kuha tayo ng picture. Then po sa ating mga resources. So, kumuha ka na lang ng picture na may naguhugas ng pinggan. Like this. Ito, kaya ito, depende sa trip mo. Ano? So, ito na lang. I-open ko siya. Then, i-click and drag ko po doon. Then, close ko lang. Resize ko po siya. Ano? So, ilalaki ko siya na masasakop na po doon. Ayan. Enter. Then, i-right click ko po, create clipping mask. So, nandun na po siya sa loob. So, gusto mo lagyan ng screw. Okay lang din naman. Depende po sa pag-design mo. So, hindi ko na po lang lagyan ng screw, pero siguro lagyan natin manipis lang. Itong rounded rectangle,
Right-click mo, blending option. Then stroke. So, ayan. So, pwede na po yung 6. Ayan. Okay. So, yung next natin gagawin is ilalagay po natin yung tagline, ano? So, copy-paste mo lang po yung tagline dito sa, ano natin. Ito yon. Copy-paste natin ito. Control-C. Then, dito magte-text tool ka. Click and paste mo po. Enter. So, ayan. So, naka-clipping mask kasi siya. So, iangat mo lang po siya. Pinakaibabaw. Then, right-click, release clipping mask. Sorry, di ko lang. Right-click, release clipping mask. Wala siya dito. Pagka wala po doon, ilabas mo lang siya sa pinaka-labas. Ayun po. Ayaw. So, Control-T. So, ang gagawin nyo po dyan, dalawang line po siya. So, zoom in mo lang siya. So, ito sa clean, i-enter mo lang po siya sa baba. Then, Control-A mo, center line mo po siya. Enter sa numlock. So, yun. Then, mo po siya dito, i-center mo lang, Control-T, Shift and Alt. Lakayan mo po siya. So, pwedeng gawin mo lang siyang white. Yan, pwede na po yan. O kaya lagyan mo din siya ng stroke. So, right-click, blending option. Color overlay. Gawin natin siyang medyo gray. Yan. Then, lagyan natin siya ng stroke. Ayan, na black. Nalagyan din natin siya ng drop shadow. So, yung distance, babaguhin ko po. Ayan po siya. Ayan. Okay. So, next is gawa po tayo sa ulit ng rounded rectangle. So, 100 ulit yung gawa ka lang ng ganyan dyan. Ayan. So, right-click, blending option. So, gawin lang natin white po yung kanyang yung kanyang color overlay. Ayan. So, pwede lagyan mo ng stroke. O kaya mo lagyan ng stroke, drop shadow na lang, pwede rin naman po yun. So, i-move mo lang siya na gano'n. Ayan. Then, magte-text tool ka po ulit. So, mag-text tool ka lang. Then, i-copy po yung yung website. Ito po yung website niya, no? So, kakopy mo lang. Type na lang natin H. Ayan. Tapos, ganyan po siya ay dapat regular font lang. So, gagamit ako dito ng Arial, rounded, bold. Ayan. Then, i-move natin siya dito sa kulay white kasi siya. So, right-click, blending option. Gawin natin siyang color overlay. Gawin natin siyang black. Kung gusto mong black or kaya violet lang din, na dark. Ayan, dark na violet. Okay mo lang. Then, Control-T. So, ito pwede pong ma-distort, no? Kasi website naman yan. Ayan. Para mas makita po siya. So, yan. So, suppose ka na sa pangalawa. Next is yung susunod naman po, So, ang pinaganda po doon, yung background nyo po sa baba, pwede nyo na i-extend ditong gano'n. Ayan po yung design nyo doon sa last page. So, next po dyan gagawin kasi is lalagyan mo lang po siya ng transparent na rectangle. Okay, so lagay ka ng rectangle dyan. So, right-click mo to. Pwede naman rounded kung gusto mo. Para may konting design. Ayan, ganyan. So, gagawin pag gumawa ka ng ganyan, dapat nasa pinakailalim ka po. Ayan, o. Nasa pinakailalim ka. Pag gagawa ka nasa pinakailalim ka na po na layer. Malapit sa background, doon ka na nagdi-design. Try tayo yung pinaka-background ko. Ayan. So, ayan yun. Okay? So, Control-T mo lang. Okay, so gagawin natin dyan is right-click natin. Blending option tayo. Siyempre, kakulay lang din po nung natin, lavender . So, ayan, color overlay. Click mo doon. Okay mo dyan. Okay mo. Then, dito po sa opacity, babaan mo lang po siya mga around 50%. Type mo. Ayan siya. Medyo malabo na po siya. Medyo malabo mo siya. Talaga natin, 75 daw. Try natin. Type pa lang 75, enter sa numlock. Ayan. Okay. So, ngayon po is mag-update ka doon. Okay, so
meron dito. So, ayan. So, pag-click ka po muna sa labas ng tapos ilagay, type po is about us. Then, enter, then control T para mapalaki mo yan. So, sabi ko pwede ma-distort yung mga text, no? Kasi nga po, para lang siya makita. Okay, so ilalagay mo siya dito. So, gamit ko po this aerial na rounded rectangle. So, ayan siya. So, pwede mo siya iayos sa magandang tingnan, ano? Pagka-distort yung medyo magandang tingnan. Ayan, so capitalize yung ginamit ko. Tinype ko ng capital yan. Taga-information aerial na lang. Okay, so next is copy nyo po itong, yan yung introduction na yan, yung buo, copy mo. Control C. Then dito po yung text tool mo, gumawa ka ng square. Click and drag mo, ayan. So hanggang dito, ayan. Then saka mo po dyan i-paste, Control V, ayan. Then Control A mo po, then meron po dito. Okay, so makikita natin, yung pong size niyan is 1280 na, so pagka sinumin mo po yan, so medyo nababasa na po siya. Pero gusto kong mas mabasa po siya, kung white po yan, lagyan mo lang ng manipis na stroke na black. So for example, lagyan natin siya right click. Para mas lumutang, sir. Oo. Blending option. Lagyan mo lang siya ng stroke. Kung gusto mo siya, lakihan mo siya ng konti para mas makita yan. So mga 9, ayan o. Pwede rin yung 10. Medyo malaki yan, medyo okay din yan. Makikita. Mga 9 na lang po. Ayan. So 9, 10. Gawin mo din yan sa about us, no? Meron din. Okay, so yan po na sa stroke. Then, black lang. Gawin lang natin siyang 9. So yan, mas kita po siya. So pwede mo lang i-ayos lang yung mga text, no? Tulad dito, naka-enter kasi. Backspace mo lang na gano'n. Ayan. Para mag-ayos po siya ng matic. So yan po yun. So enter lang sa numlock. Okay, next is, i-duplicate lang natin itong about us. So, as Control J. Kasi baba mo siya dito. Next dito is contact us po siya, no? Kasi ito, ginawa mo ka na Control J mo na lang dito, ayan. Sa gilid mo lang, ibaba mo na lang siya dito, ayan. Then dito po sa, i-copy-paste mo po ito, contact details. O, yan po isama yung, yung website. As text tool, click mo dito, Control A, paste mo. So, ayan. So, pwede malitan na rin itong, yung size nito kung gusto mo. Nasa tikan yan. So, pwede i-enter mo po yung address. I-space mo ng konti. Ayan. Enter mo kabanatuan. Space mo doon. Space lang po yung ginawa ko. Pero pwede rin tab. Space. Oh, space lang. Keyboard. Para lang maipantay po. Ay, yung Oo. Yan. So, ayan po siya. So ito na po yung final result. So, tapos na po yung brochure. Okay? So, ngayon po isa-save nyo po siya. So, file, save as. Pupunta po tayo kung saan natin pinapasave, no? So, public music po sa section nyo. Then, pangalan nyo lang din po, no? So, pwede ilagay nyo po yung pangalan ninyo. Section. Then, lagyan nyo po ng brochure sa dulo. So, PDF po yung save nyo dito, PDF siya, no? So, save. Okay mo lang siya. Save PDF. Yes. Ito yung Pat may mga Okay, so pag na-save na po siya, pag pinuntahan, may saving pa pala. Yan ako po ibinigay. So, hintayin natin may saving. So, yan po yung recommended na brochure design. So, lahat po yan, gagamitin nyo yan. Ganyan po yung sa institution hanggang mag-national kayo. Para madaling matapos. Brochure na po yan, basta tama lang po yung sukat. Kasi yung sukat po yung magdidetermine ang kagandahan niya. Kasi baka itiklop po ni assessor yan. But mali ka yata ng sukat dito, di ko matiklop na maayos. Okay? So, pagka tiniklop nyo po yan, equivalent po yan. Equal po yan. Kasi kinumpit po yan. Ganun pala yun. Okay, so yan. So, na-save na po. Puntahan natin yung file,
tingnan natin kung ano itsura niya, no? So, pag pinatawag po sa music, yung pangalan niya, ito po itsura niya, no? So, pag binuksan po siya, ma-open na po siya sa PDF reader. Yan na po siya. So, yung pong part na to kasi medyo naglag lang ng konti po yan. Pero mas kaya nga po, check ko po yung ano nyo, yung dito po ninyo. Ayan, listo. Okay. So, pagka po, for example, nag-save kayo sa PDF na pangit, ang gawin nyo, i-save nyo po siya sa JPEG. So, save natin siya ng JPEG pagka gumanon po siya, no? So, ito po yung troubleshooting sa National Assessment. Save nyo ng JPEG. So, yan. So, yun po. Sinave ko siya ng JPEG, no? Kasi nagkakaproblema sa PDF. So, ito siya, no? Ayan siya. Ayan. So, maganda kasi mag-save kayo ng JPEG. Tapos pag mag-print kasi kayo dyan, right-click nyo. Then, dito po sa more option kasi yan, Windows 11. Kasi napili word na print. Right-click print. Ayan, no? So, pagka-print kayo kasi, hanapin nyo lang po kung anong size nyo, kung papel is A4 yan. Check nyo lang po yung nasa baba ng fit to frame. Ayan. Sabi print nyo na, makakapag-print na po yan sa papel na maganda. Yun po kasi requirement sa National Assessment, sa save nyo ng PDF. Minsan nakakaganito po kasi, depende sa saving. Ano naman nag-error sa part na to. Yan. Kaya nga pinaka-safest way, mag-save ka din ng JPEG o PNG, ito na lang yung print mo, right-click, then print. Sabi mo lang po yung word na print. As, kaya ipiprint ko lang po yan. So yan, tapos na po yung, yung sa brochure.